Mayroon tayong isang balitang talaga namang nakakagulat ngayon. Noong ika-28, matapos ang 10 araw na palugit na ibinigay ni Pangulong Trump sa Iran at dahil sa pagkabigo ng mga negosasyon, hindi tinanggap ng Iran ang mga kahilingan ng Amerika. At ito ang senaryo na ating napag-usapan na dati. Isang pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran ang mangyayari. At totoo nga, bigla ang nagsanib-puwersa ang koalisyon ng Amerika at Israel para maglunsad ng isang malawakang operasyong militar laban sa Iran. Napakabilis, napakalakas at nakapangingilabot. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa rehimeng Islamiko ng Iran na ilang dekada nang namamayagpag mula pa noong 1989 nang maluklok sa kapangyarihan si Supreme Leader Ali Khamenei. Ang pag-atake na ito ay tinawag ng Amerika na Operation Epic Fury na kung isasalin ay operasyon ng epikong pot. Samantala, tinawag ito ng Israel na Operation Roar of the Lion o Operasyon Dagundong ng Leon. Bago nito, nagsagawa na rin ang Israel ng isang operasyon na may kaugnayan sa leon, ang pagbangon ng leon, noong Hunyo ng nakaraang taon. Ngayon, wala pang isang taon, muling sumalakay ang koalisyon ng Amerika at Israel sa Iran. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang sobrang pag-init ng sitwasyon sa gitnang silangan. Mula sa mga military exercise sa pag-iipon ng puwersa ng Amerika na may 2 aircraft carrier na malapit sa gitnang silangan, malinaw na ang panganib ng digmaan ay naririyan na. Ngunit ito pa rin ay isang sorpresang pag-atake ng koalisyon ng Amerika at Israel. Hindi sila sumalakay sa gabi kundi sa kalagitnaan ng araw na lubos na ikinagulat ng Iran. Kung ang naunang operasyon kung saan inatake ng Israel ang Iran at binomba rin ng Amerika ang mga pasilidad nukleyar nito ay nangyari sa hating gabi, ang tinatawag na Operasyong Martilyo sa gabi. Ngayon naman ay ginawa ito sa liwanag ng araw. Nagpalipad ang Israel ng humigit kumulang 200 na fighter jets, karamihan ay F-50, F-50 at F-50. Lumahok sila sa unang bugso ng pag-atake na may 500 sorties na tumutok sa mga target sa kanluran at gitnang Iran. Ito ang pinakamalaking air sortie sa kasaysayan ng Israeli Air Force. Mas malaki pa sa naunang operasyon. Gumamit sila ng mga ballistic at cruise missile mula sa mga eroplano na tinatayang aabot sa daan-daang piraso sa unang bugso pa lang upang bigyan ng paunang dagok ang Iran. Kasabay nito, nagpalipad din ang Amerika ng mahigit 50 fighter jets, kabilang ang B-2 Spirit, F-22 at F-35, ang mga pinakamoderno at pinakamapanganib na eroplano sa kanilang arsenal, mula sa mga base sa rehiyon at sa 2 aircraft carrier na Lincoln at Eisenhower. Nagbigay suporta ang mga eroplanong ito sa airstrike. Gumamit ang Amerika ng humigit kumulang 50 hanggang 100 Tomahawk cruise missiles na pinakawalan mula sa mga destroyer at submarine sa Persian Gulf na tumama sa mga target na militar at nukleyar ng Iran. Ang malawakang pag-ataking ito ay tumarget sa tinatayang 500 hanggang 1,000 na mga lokasyon sa buong Iran na nakatuon sa infrastrukturang militar, nukleyar at sa mga matataas na lider. Ang mga partikular na target ay kinabibilangan ng punong tanggapan ng pamunuan at gobyerno sa Tehran, kasama na ang tirahan ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, Ministry of Defense, Ministry of Intelligence, Headquarters ng Atomic Energy Organization, Presidential Palace, Judiciary Building at National Security Council. Hindi bababa sa 7 missile ang tumama sa lugar na ito na nagdulot ng malaking sunog. Ang mga pasilidad nukleyar sa Isfahan, Natanz, Fordo, Arak, kabilang ang mga planta ng uranium enrichment, reactors at research centers,
ay inatake gamit ang mga bunker buster bomb upang wasakin ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Ang mga sistema ng missile at air defense sa Kermanshah, Tabriz, Qom, Ramabas, Bandar Abbas, Kangan, Bushehr at Konarak na kinabibilangan ng daan-daang ballistic missile launchers, mga imbakan ng armas, radar at air defense systems tulad ng S-300 at S-400 ay inatake rin. Ito ay isang prioridad na target upang mapilayan ang kakayahan ng Iran na gumanti. Ang mga paliparan at base militar sa Tehran, Mashhad, Shiraz at mga probinsya sa hangganan, kabilang ang mga military airfields, imbakan ng armas, at training facilities NG Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ay tinagad din. Ang iba pang pasilidad sa buong bansa, kabilang ang 28 na lugar na may infrastruktura ng langis, mga pabrika ng drone at command centers ng IRGC ay tinamaan din. Maaring sabihin na ito ay isang komprehensibong pag-atake. Dati, may mga haka-haka na maaaring maglunsad ng ground campaign ang Amerika laban sa Iran. Gayunpaman, nasabi na rin namin sa inyo noon na ang prioridad ni Trump ay mananatiling airstrikes at pag-atake mula sa himpapawid gamit ang mabilis at malalakas na armas sa isang lightning attack. Ang paglulunsad ng isang ground campaign ay komplikado at magastos at hindi tiyak ang tagumpay dahil alam nating malawak ang teritoryo ng Iran, may mga bulubunduking lupain, at sa pangkalahatan ay napakahirap labanan sa lupa. Kaya't ginamit ng Israel at Amerika ang kanilang kalakasan, ang Air Force, para salakayin ng Iran, lalo na noong nakaraang taon. Ang pag-atake ng Amerika at Israel noon ay nagdulot ng pagkaparalisa sa buong sistema ng air defense ng Iran at ang kanilang mga pasilidad nuklear ay nawasak din. Bahagya pa lang silang nakakabangon at ngayon ay tumanggap na naman sila ng isa pang dagok. Isang napakabigat na dagok na sa aming pananaw ay siyang tatapos sa rehimeng Iran. Ang pag-atake ng koalisyon habang ginagawa namin ang video na ito ay patuloy pa rin at inaasahang magtatagal ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 araw. Iyan ang mga pagtataya ng mga eksperto sa militar. Sa tingin ko, ang sitwasyon ay mas magiging komplikado pa dahil ngayon gumaganti na rin ang Iran. Nagpapakawala sila ng mga missile nang walang pinipili sa mga bansa sa gitnang silangan. At ang mga bansa sa gitnang silangan ay galit na galit dahil sa walang ingat na aksyon na ito ng Iran. At ito ay nagpapatunay na desperado na ang Iran kaya nila ginagawa ang ganitong hakbang. Kaya't ang mabilis na pag-atake ng Amerika at Israel ay nagdulot ng mga resultang hindi inaasahan. Noong hapon ng ika-18 oras sa East Coast ng Amerika o 4:37 ng umaga noong ika-1 oras sa Hanoi, nag-post si Trump sa Truth Social upang ibuod ang resulta ng mga pag-atake ng Amerika at Israel. Isinulat niya, si Khamenei, isa sa mga pinakamasamang tao sa kasaysayan, ay patay na. Ito ay hindi lamang katarungan para sa mga taga-Iran, kundi para na rin sa lahat ng dakilang Amerikano at mga tao mula sa maraming bansa sa buong mundo na pinatay o ginawang baldado ni Khamenei at ng kanyang uhaw sa dugong barkada ng mga gangster. Hindi niya matatakasan ang aming sopistikadong sistema ng intelligence at surveillance. At sa mahigpit na pakikipagtulungan sa Israel, siya at ang iba pang mga lider na kasama niyang napatay ay walang nagawa. Ito ang pinakamalaking pagkakataon para sa mga taga-Iran na bawiin ang kanilang bansa. Narinig namin na maraming miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps, militar at iba pang puwersang pansiguridad at pulisya ang ayaw ng lumaban at naghahanap ng immunity mula sa amin. Gaya ng sinabi ko kagabi, ngayon ay maaari silang bigyan ng immunity. Sa hinaharap, kamatayan lamang ang kanilang matatanggap.
Sana'y mapayapang makiisa ang IRGC at ang pulisya sa mga makabayang taga-Iran at magtulungan bilang isang puwersa upang maibalik ang bansa sa kadakilaan na nararapat dito. Ang prosesong iyon ay magsisimula sa lalong madaling panahon, hindi lamang dahil sa pagkamatay ni Khamenei, kundi dahil ang bansang ito sa loob lamang ng isang araw ay nawasak at halos nabura na sa mapa. Gayunpaman, ang matindi at tumpak na pambobomba ay magpapatuloy ng walang tigil sa buong linggo o hanggang kailan kinakailangan upang makamit ang layunin ng kapayapaan sa buong gitnang silangan at sa buong mundo. Iyan ang napakatatag at malakas na pahayag ni G. Trump na nagpapakitang hawak ng Amerika ang bentahe at ang mismong balita ng pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran ay isang bagay na nakakagimbal. Noong nakaraan, nakatakas ang Supreme Leader ng Iran sa pagtugis ng Israel at Amerika at sinabi ni G. Trump noon na, nasa amin ang coordinates ni Khamenei, ngunit binibigyan pa namin siya ng pagkakataong makipagnegosasyon. Ngayon, wala na siyang pagkakataong makipagnegosasyon pa. Kalaunan ay opisyal na ring kinumpirma ng state media ng Iran na si Supreme Leader Ali Khamenei ay nasawi sa airstrike ng Amerika at Israel. Ang puwersa ng IRGC ay nagdeklara na maglulunsad sila ng matinding pagganti. Sinabi ng State News Agency ng Iran, ipinapaalam sa mamamayan ng Iran na si Grand Ayatollah Khamenei, ang Supreme Leader ng Islamic Revolution, ay nasawi sa pinagsamang pag-atake ng mga kriminal na Amerika at Israel. Nagdeklara ang gobyerno ng Iran ng 40 araw na pambansang pagluluksa, kabilang ang peting araw na holiday sa buong bansa. Sinabi ng Iranian television na si G. Khamenei ay nasa kanyang opisina sa sentro ng Tehran nang ilunsad ng Amerika at Israel ang unang bugso ng pag-atake. Ang mga satellite image na inilabas ng Airbus ay nagpakita na ang lokasyon ay tinamaan ng matinding pambobomba at sa satellite photo makikita na ito ay napatag ng husto at malamang na si G. Khamenei ay nasa ilalim na ng mga guho. Bago nito, sinipi ng Fox News ang isang opisyal ng Amerika na nagsasabing si Khamenei at 10 hanggang 10 pang matataas na leader ng Iran ang nasawi sa unang bugso ng pag-atake. Maraming source ang nagsabi sa Fox News na ang pag-atake ay isinagawa batay sa intelligence at ang mga target ay piniling mabuti. Sinabi rin ng isang mataas na opisyal ng depensa ng Amerika, plano naming pabilisin ang pag-atake na nangyari noong Sabado ng umaga sa panahon ng Ramadan at sa araw din ng Sabath na ikinagulat ng mga matataas na leader ng Iran dahil sila ay nagpupulong sa oras na iyon. Samantala, isang mataas na opisyal ng seguridad ng Israel ang kumumpirma sa Fox News na 40 na opisyal ng seguridad at gobyerno ng Iran ang napatay sa unang pag-atake ng Israel sa sentro ng Tehran noong umaga ng ika-28. Kinumpirma rin na patay na si Ali Khamenei matapos salakayin ng Israel ang complex at opisina ng Supreme Leader. Sinabi ng opisyal na ito ay isa sa pinakamalaking decapitation strike sa kasaysayan ng modernong digmaan. Idinagdag pa niya na matagumpay na nakapasok ang Israeli intelligence sa mga security circle ng Iran na siyang naging dahilan kung bakit naisagawa ang pag-ataking ito. Kaya muli, nakita natin kung gaano kahusay ang intelligence ng Israel. Nalaman nila ang impormasyon tungkol kay G. Khamenei at sa pinakamatataas na leader ng Iran na magkakaroon sila ng isang mahalaga at lihim na pulong sa tirahan ng Supreme Leader. Ipinaalam ito ng Israel sa Amerika at nagpasya si G. Trump na magsanib puwersa ang Amerika at Israel. Kung pag-uusapan ng intelligence, marahil ang Israel ay isa sa mga bansang may pinakamahusay na puwersang paniktik sa buong mundo. Sa nakaraang pagkakataon, nakapasok na rin ang kanilang intelligence sa teritoryo ng Iran at nagsagawa ng mga nakakakilabot na decapitation strike.
Ngayon, maging ang Supreme Leader ng Iran ay hindi nakaligtas. At alam natin na ang Supreme Leader ng Iran ang taong may pinakamahigpit na proteksyon, na may maraming security layers at marahil ay iilan lamang ang nakakalapit sa kanya. Ngunit natukoy pa rin ng Israel ang eksaktong lokasyon ng Supreme Leader ng Iran sa sandaling iyon at nag-utos ng isang pag-atake. Masasabi nating napakatumpak at nakapangingilabot nito. Sa pag-ataking ito, ang unang ginawa ng Amerika at Israel ay i-disable ang sistema ng air defense ng Iran. Ang Israel ay nagmamay-ari at gumamit ng mga espesyal na electronic warfare squadrons upang magdulot ng komprehensibong radar jamming, isang pamilyar na senaryo. Dahil dito, nabulag ng tuluyan ang sistema ng air defense ng Iran, hindi nila matukoy kung alin ang totoong target at alin ang decoy sa kanilang mga radar screen. At ito ay nagbigay daan sa Air Force ng Amerika at Israel na malayang makagalaw. Ang mga F-35 Adir ng Israel at F-35 Lightning II ng Amerika ang nagsilbing dulo ng sibat. Dahil sa kanilang stealth capabilities, nakalapit sila at winasak ang mga early warning radar stations at missile launchers bago pa man matukoy ng Iran ang panganib. Ang senaryo ay kaparehong-kapareho ng naunang pag-atake. Bago pa man dumating ang mga eroplanong may piloto, isang serye ng mga murang UAV ang pinakawalan upang pilitin ang mga air defense system ng Iran na ilantad ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagpapaputok. Ito ay isang pamilyar na taktika ng panlilinlang. Agad-agad, ang mga anti-radiation cruise missiles ay hahanapin at wawasakin ang mga radar na ito na naglalabas ng signal. Bilang resulta, 40 hanggang 60% ng mga air defense system at missile launchers ng Iran ang nawasak sa unang bugso pa lang. Ang airspace ng Iran ay halos ganap ng bukas, na nagbigay daan sa koalisyon na kumilos ng may kaunting pagtutol mula sa Iran na malayang-malaya. Kaya naman nagawa nilang direktang atakihin ang tirahan ng Supreme Leader ng Iran. Siyempre, gaya ng ating nasabi, hindi nagpatalo ang Iran. Gumanti sila gamit ang dandang ballistic missiles at drones na tumarget sa Israel at sa mga base ng Amerika sa Bahrain, Qatar, UAE, Syria, Jordan, Iraq at Saudi Arabia. Gayunpaman, ang reaksyong ito ay tinuring na hindi epektibo o limitado lamang dahil karamihan sa mga missile ay naharang ng mga sistema ng depensa ng Amerika at Israel tulad ng Iron Dome, Arrow at THAAD. Ilang missile o debris lamang ang nagdulot ng bahagyang pinsala sa mga base ng Amerika at ilang missile ang tumama sa mga lugar ng Haifa at Ashkelon sa Israel. Sa social media, may lumabas na ilang video na nagpapakitang nalampasan ng mga missile ng Iran ang mga depensa ng Amerika at tumama sa mahahalagang base militar ng US, kabilang ang pinakamalaking base nito, ang Al-Udeid, sa gitnang silangan. Hindi pa malinaw ang bilang ng mga nasawi, ngunit iginiit ng Amerika na wala silang nawalang sundalo sa pag-ataking ito. Marahil ay inasahan na nilang gaganti ang Iran sa mga base na yon at inilikas na nila ang mga sundalo. Maaaring may ilang missile ng Iran na tumama sa mga base, ngunit walang naitalang casualty. Ang pinakamalaking pinsala sa Iran ngayon ay ang rehimeng Islamiko ay parang ahas na walang ulo, patay na ang Supreme Leader. Ito ay isang napakalaking dagok. Ayon sa sinipi ng Fox News mula sa isang opisyal ng Amerika, si G. Khamenei at 5 hanggang 10 pangmatataas na lider ng Iran ang nasawi sa pag-atake ng Israel. Ito ay isang malaking pagyanig, isang napakalaking pagyanig na ang epekto ay magtatagal pa. Tingnan natin muli ang listahan ng mga lider ng Iran na napatay na kinabibilangan ng sunod-sunod na mga kilalang pangalan. Una, si Supreme Leader Ali Khamenei. Ito ang pinakagimbal na impormasyon.
parehong idineklara ni G. Trump at G. Netanyahu na si Khamenei ay nasawi matapos mapatag ang kanyang top-secret complex sa Tehran. Noong una ay itinanggi ito ng Iran, ngunit kalaunan ang mga news outlet tulad ng Fars News na malapit sa Revolutionary Guards ay didirektang kinumpirma ito sa pamamagitan ng pag-uulat sa pagkamatay ng anak na babae, manugang at apo ni G. Khamenei sa parehong airstrike. Ikalawa, si Ali Shamkhani, dating kalihim ng Supreme National Security Council at Senior Military Advisor ni Khamenei. Kinumpirma siyang nasawi sa isa sa 2 lihim na lugar ng pagpupulong sa Tehran. Ikatlo, si General Mohammad Pakpur, commander ng Ground Forces ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kaluluklok pa lang niya sa posisyon matapos mapatay ng Israel ang kanyang sinundan, si Hossein Salami, noong Hunyo 2025. Naniniwala ang Israel na nasawi siya sa mga airstrike noong umaga ng ika-21. Ang ministro ng Depensa ng Iran na si Aziz Nasirzadeh ay nasawi rin. Siya ay inaakusahan bilang tagapangasiwa ng long-range missile program at paglilipat ng armas sa mga proxy group. Ang hepe ng intelligence ng militar ng Iran, si Salah Asadi, ay nasawi rin. Kasunod, ang hepe ng military office ng Supreme Leader mula pa noong 1989, si Mohammad Shirazi, ay nasawi rin. Bukod dito, 2 eksperto sa armas, sina Hossein Jabbar Amelian at Reza Mozaffarinia ay napatay din. Sila ang 2 pangunahing tauhan ng SPND, isang organisasyon na inaakusahan ng Israel na nasa likod ng mga advanced na pananaliksik sa sandatang nuklear. Pagkatapos na kumalat ang balita ng pagkamatay ni Khamenei, ang mga mamamayan ng Iran ay naglabasan sa mga kalsada, nagsisigawan, nagsasayawan at nagbubusina ng kanilang mga sasakyan para magdiwang. Tila ba ang Iran ay pumasok na sa isang bagong kabanata ng kasaysayan? Ilang buwan lang ang nakalipas, nakita natin ang napakagulong sitwasyon sa Iran nang sumiklab sa buong bansa ang malalaking protesta ng mga mamamayan laban sa naghaharing rehimen. Noong panahong iyon, marahas na sinupil ng gobyerno ang mga ito at may mga ulat na 10,000 mamamayan ang nasawi. At noong panahong iyon, sinabi ni G. Trump na kung hindi ititigil ng gobyerno ng Tehran ang pagpatay sa mga sibilyan, sila ay makikialam, aatake at nagpahiwatig ng pagbabago ng rehimen sa Tehran. Ngunit ang pinakaugat ay ang pagkabigo ng negosasyong nukleyar. Kung sinupil man ng gobyerno ng Tehran ang mga nagpoprotesta, ngunit nakamit pa rin nila ang isang kasunduan sa nukleyar, marahil ay hindi kikilos ng ganito kalakas si G. Trump at ang Israel. Ngunit hindi nagtagumpay ang negosasyong nukleyar, at iyon ang huling linya na nag-udyok sa Amerika na kumilos. Matapos ilunsad ng Amerika ang malawakang pag-atake sa Iran, naglabas din si G. Trump ng isang pahayag na naglilista ng maraming krimen na ginawa ng rehimeng ito. Binigyang diin niya na ang aksyong ito ay nagpadala ng isang simpleng mensahe. Hindi kailanman papayagan ng Iran na magkaroon ng sandatang nukleyar. Sinabi rin ni G. Trump sa mga taga-Iran na pagkatapos ng aksyon ng Amerika, dapat nilang samantalahin ang pambihirang pagkakataong ito upang pabagsakin ang gobyerno, sinabi ni G. Trump na mabilis na ipapaunawa ng Estados Unidos sa rehimeng Iran na walang sinuman ang maaaring humamon sa lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Amerika. Nanawagan din ng Pangulo sa sandatahang lakas at pulisya ng Iran na isuko ang kanilang mga armas o harapin ang tiyak na kamatayan. Sinabi ni G. Trump, ang oras ng inyong kalayaan ay darating na. Iyan ang sinabi niya sa mga taga-Iran. Kapag natapos na ang misyon ng Amerika, ang mga taga-Iran ang hahawak sa gobyerno. Ito marahil ang inyong nag-iisang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon.
Nanawagan din ang Pangulo sa mga taga-Iran na hawakan ang kanilang kapalaran, kumilos at huwag palampasin ang pagkakataong ito. Isinalin din namin ng buo ang kanyang talumpati sa video. Babasahin ko ito muli para makuha ninyo ang buong diwa. Ang talumpati ni G. Trump ay ganito. Hindi nagtagal, naglunsad ang militar ng Estados Unidos ng isang malaking operasyong militar sa Iran. Ang ating layunin ay protektahan ang mga Amerikano sa pamamagitan ng pag-alis sa napipintong banta mula sa rehimeng Iran, isang grupo na lubhang masama at malupit. Ang kanilang mga mapanganib na aktibidad ay direktang naglalagay sa panganib sa Estados Unidos, sa ating militar, sa ating mga base sa ibang bansa at sa ating mga kaalyado sa buong mundo. Sa loob ng 47 taon, walang tigil na isinisigaw ng rehimeng Iran ang kamatayan sa Amerika at nagsagawa ng walang humpay na kampanya ng pagdanak ng dugo at masaker laban sa Estados Unidos, sa ating militar at sa mga inosenteng sibilyan sa maraming bansa. Isa sa kanilang mga unang ginawa ay ang suportahan ang marahas na pagsakop sa embahada ng Estados Unidos sa Tehran kung saan binihag ang 12 dosenang Amerikano sa loob ng 444 na araw. Noong 1983, ang mga proxy ng Iran ay nagsagawa ng pambobomba sa barracks ng Marine Corps sa Beirut na ikinamatay ng Dasangduhuri Fort na sundalong Amerikano. Noong 2000, alam nila at posibleng kasangkot sila sa pag-atake sa USS Cole. Marami ang namatay. Pinatay o sinugatan ng mga puwersa ng Iran ang daan-daang sundalong Amerikano sa Iraq. Sa mga nakalipas na taon, patuloy na nagsasagawa ng maraming pag-atake ang mga proxy ng rehimen laban sa militar ng Amerika, sa US Navy at sa mga komersyal na barko sa gitnang silangan, pati na rin sa mga internasyonal na ruta ng pagpapadala. Ito ay terorismo sa malawakang saklaw at hindi na natin ito papayagan pa. Mula Lebanon hanggang Yemen, mula Syria hanggang Iraq, binigyan ng armas, sinanay at pinondohan ng rehimeng Iran ang mga grupong terorista na nagdulot ng matinding pagdanak ng dugo at pagkawasak sa buong rehiyon. Ang Hamas, isang proxy ng Iran, ang naglunsad ng nakakakilabot na pag-atake sa Israel noong Oktubre 7, 2023, kung saan pinaslang ang mahigit 1,000 inosenteng sibilyan, kabilang ang 46 na Amerikano, at binihag ang 12 mamamayang Amerikano. Ang krimen na ito ay walang katulad sa antas ng kalupitan. Ang Iran ang nangungunang state sponsor ng terorismo sa mundo at kamakailan lamang pinatay ng rehimen ang 10,000 mamamayan ng Iran sa mga protesta sa kalye. Ang patuloy na polisiya ng Estados Unidos, lalo na ng aking administrasyon, ay hindi kailanman papayagan ang teroristang rehimeng ito na magkaroon ng sandatang nuklear. Uulitin ko, hindi sila kailanman papayagang magkaroon ng sandatang nuklear. Iyon ang dahilan kung bakit sa Operation Night Hammer noong Hunyo ng nakaraang taon, winasak namin ang mga pasilidad ng kanilang programang nuklear sa Fordo, Natanz at Isfahan. Pagkatapos ng pag-ataking iyon, binalaan namin sila na huwag nang ituloy ang paghahangad ng sandatang nuklear sa anumang paraan at paulit-ulit naming sinubukang makipagkasundo. Sinubukan namin, gusto nila, tapos ayaw nila, tapos gusto ulit, tapos ayaw ulit. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Determinado lang silang gumawa ng masama. Ngunit tinanggihan ng Iran ang pagkakataon tulad ng ginawa nila ng maraming beses sa mga nakaraang dekada. Tinanggihan nila ang bawat pagkakataon na talikuran ang kanilang ambisyong nuklear at hindi na natin ito papayagan pa. Sa halip, sinusubukan nilang muling itayo ang kanilang programang nuclear at patuloy na bumuo ng mga long-range missiles na ngayon ay nagbabanta sa ating mga kaibigan at kaalyado sa Europa, sa ating mga puwersa sa ibang bansa
at posibleng umabot na rin sa kontinente ng Amerika. Isipin ninyo kung gaano kalupit ang rehimeng ito kung magkakaroon sila ng sandatang nuklear bilang paraan upang iparating ang kanilang mensahe. Dahil sa mga nabanggit na dahilan, ang militar ng Amerika ay nagsasagawa ng isang malawakan at tuloy-tuloy na operasyon upang pigilan ang radikal at malupit na rehimeng ito na magbanta sa Estados Unidos at sa mga pangunahing interes nito sa pambansang seguridad. Wawasakin namin ang kanilang mga missile at papatagin ang kanilang industriya ng paggawa ng missile. Wawasakin ito ng tuluyan muli. Wawasakin namin ang kanilang hukbong dagat. Titiyakin namin na ang mga teroristang proxy ng Iran sa rehiyon ay hindi na makakapagdulot ng kaguluhan sa rehiyon o sa mundo, hindi na aatake sa ating mga puwersa at hindi na gagamit ng mga improvised explosive device na minsan ay tinatawag na mga roadside bomb upang magdulot ng malubhang pinsala at kamatayan sa libu-libong tao kabilang ang maraming Amerikano. Titiyakin namin na hindi makakakuha ng sandatang nuklear ang Iran. Ito ay isang napakasimpleng mensahe. Hindi sila kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear. Malapit nang maunawaan ng rehimeng ito na walang sinuman ang maaaring humamon sa lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Sa aking unang termino, pinalakas at muli kong itinayo ang ating militar, isang puwersa na walang katulad sa mundo sa lakas, kapangyarihan o teknolohiya. Ginagawa ng aking administrasyon ang lahat ng posibleng hakbang upang mabawasan ang panganib sa mga tauhan ng Amerika sa rehiyon. Gayunpaman, hindi ko basta-basta ginagawa ang pahayag na ito. Ang rehimeng Iran ay talagang may intensyong pumatay. Maaaring may mga magigiting na bayaning Amerikano na magbubuwis ng buhay at maaari tayong magtamo ng mga casualty. Hindi maiiwasan ang mga casualty sa digmaan. Ngunit ginagawa natin ito hindi para sa kagyat na kaligtasan, kundi para sa hinaharap. Ito ay isang marangal na misyon. Ipinagdarasal natin ang bawat sundalo na isinasakripisyo ang kanilang buhay upang matiyak na ang mga Amerikano, ang ating mga anak at apo, ay hindi kailanman mababantaan ng isang Iran na may sandatang nuklear. Ipinagdarasal natin na pagpalain ng Diyos ang lahat ng bayaning nasa panganib. Naniniwala kami na sa tulong ng Diyos, ang mga opisyal at sundalo ng ating sandatahang lakas ay magtatagumpay. Mayroon tayong pinakamalakas na militar sa mundo at sila ay magtatagumpay. Ngayong gabi, nagsasalita ako sa mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa sandatahang lakas at sa buong kapulisan. Dapat ninyong isuko ang inyong mga armas at titiyakin namin na bibigyan kayo ng buong immunity. Kung hindi, haharapin ninyo ang kamatayan. Kaya isuko ang inyong mga armas, tratratuhin kayo ng patas at bibigyan ng buong immunity. Kung hindi, haharapin ninyo ang kamatayan. Sa huli, gusto kong sabihin sa mga dakila at marangal na mamamayan ng Iran, ang oras ng inyong kalayaan ay darating na. Manatili sa inyong mga tahanan, huwag lumabas. Mapanganib sa labas, babagsak ang mga bomba kahit saan. Kapag natapos na namin ang aming misyon, kayo na ang hahawak sa gobyerno. Ito ay magiging sa inyo. Ito marahil ang inyong nag-iisang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon. Sa loob ng maraming taon, humingi kayo ng tulong sa Estados Unidos, ngunit wala kayong natanggap. Walang pangulo na tumayo tulad ko ngayong gabi. Ngayon, mayroon na kayong isang pangulo na handang tumugon sa inyong mga hangarin. Tingnan natin kung paano kayo tutugon. Sinusuportahan kayo ng Estados Unidos ng may napakalaking lakas at mapanirang sandata. Ngayon na ang oras para hawakan ninyo ang inyong kapalaran at buksan ang isang masagana at maningning na hinaharap. Kumilos na ngayon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito.
Naway pagpalain ng Diyos ang mga magigiting na sundalo ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Naway pagpalain ng Diyos ang Estados Unidos ng Amerika. Naway pagpalain kayong lahat ng Diyos. Salamat. Ang talumpating ito ni Pangulong Trump ay parang mga huling pako sa kabaong ng rehimeng Islamiko ng Tehran. Ang operasyon ng Epikong Pot at Dagundong ng Leon ay nagpapatuloy. Sa mga susunod na araw, tingnan natin kung paano tutugon ang mga natitirang lider ng rehimeng Islamiko at ang kanilang mga matataas na commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps at kung paano sasamantalahin ng mamamayan ng Iran at ng oposisyon ang napakabihirang pagkakataong ito na nilikha para sa kanila ng koalisyon ng Amerika at Israel. Anuman ang mangyari, tiyak na ang talumpati ni Xi. Trump ay mananatiling isang makasaysayang marka, isang pagbabago sa kasaysayan ng Iran at isang milestone na magmamarka ng pagbabago sa pandaigdigang sitwasyon. Magbabago ang gitnang silangan kapag ang mga proxy ng Iran doon ay mawalan ng ulo at magbabago ang mundo kapag ang alyansa ng mga mapanirang bansa tulad ng China, Russia, Iran at North Korea ay mawalan ng isang mahalagang kawing na magiging simula ng pagkakawatak-watak ng alyansang ito.